Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ginagawa mo talagang lahat, no? Para maakit si Idam at ikaw ang piliin niyang pakasalan. Hindi ka ba nahihiya? Pinapapunta mo siya dito kapag ikaw lang ang tao sa bahay. Anong ginawa niya dito? Galit na namang saad sa kanya ni Sofia. Hindi naman siya tinitingnan ni Carmela. Gusto mo bang gayahin ko ang teknik mo? Ang makipagkita sa hotel. Ganun ba, Sofia? Nagagalit ka pa rin ba? Hindi ba't ikaw naman ang pakakasalan ni Omar? Ikaw pa rin ang pinili niya, kaya bakit inaakit mo pa rin si Idam? Bakit mo ba ito ginagawa? Gusto mo maghiganti? Carmela, this is too much! Hilaw namang natawa si Carmela sa kanya tinignan si Sofia na tila ba stress na sa buhay. Sa itsura niya, para bang siya ang nasaktan ng sobra. Para bang siya ang niloko at inagawan. Galit na galit ka because of what I did. Hindi ko nakasalanan kung akong pinili ni Idam na pakasalan. Nakita mo naman siguro na nagulat din ako sa desisyon niya. At nakita mo naman siguro na hindi ko kinausap si Idam noong dinner natin. I didn't force him to marry me. Kung may dapat kang sisihin, ikaw yun, Sofia. Dahil hindi naman kita sinabihan na makipagrelasyon ka kay Omar para makuha ko si Idam. Niloko niyo ko ni Omar. Pareho kayong masaya habang wala akong alam. Habang busy ako nag-aasikaso para sa kasal namin. Hindi mo alam kung gaano ako ka-excited noon. At hindi na makapaghintay na maikasal kay Omar. Pero sinira mo yun. Ako yung sinaktan mo, Sofia. Nagpapakasaya ka kasama si Omar pero hindi mo na naisip kung anong mararamdaman ko kapag nahuli kong panloloko yung dalawa. Tapos ngayon kung magalit ka sa akin para bang may inagaw ako sa'yo. Para bang niloko kita na para bang nasasaktan ka dahil niloko ka ng boyfriend mo. Kung gusto mong maikasal kay Idam, then talk to him. Huwag ako dahil hindi ko kontroladong isip niya. Mahabang litanya ni Carmela sa kanya pinilit na tumayo at naglakad. Napapataas naman ang kilay ni Sofia dahil sa nangyari kay Carmela. Saan kayo galing ni Idam? Tanong niya pero hindi na siya pinansin ni Carmela. Pinipilit ni Carmela na makapaglakad para makarating na sa kwarto niya pero bumagsak siya sa sahig ng napakalakas ang hila ni Sofia sa kanya. What? Nakikita mo naman kung anong kalagayan ko, hindi ba? Hindi ka naman bulag para hilahin mo pa ako ng malakas. Inis na wika ni Carmela. Masakit na ang puwet niya dahil pangalawang beses na siyang bumagsak sa sahig. Wala akong pakialam. Tinatanong kita kung saan kayo galing ni Idam. Sofia, what is happening there? Saad ng kanilang ama na kararating lang kasama si Shawnee. Tinignan ni Marvin si Carmela na nakasalampak sa sahig at may benda pang isa niyang paa. Are you okay, Carmela? What happened to your foot? Tanong sa kanya. Kahit na nahihirapan ay pinilit ni Carmela na tumayo. Inalalayan naman na siya ng kanyang ama nang muntik na naman siyang mawala ng balanse. Inis na tinignan ni Carmela si Sofia pero hindi niya na ito kinausap. Tatalikod na lang sana siya nang kausapin siya ng kanyang ama. What happened to you? Okay ka pa nang iwan ka namin, bakit may benda na ang paa mo? Dahil sa kalandian niya, naabutan ko si Idam dito at magkasama silang dalawa ni Carmela. Pagsusumbong ni Sofia. What? Pinapunta mo dito si Idam nang wala kami? Anong sinabi mo sa kanya? Sabat ni Shawnee. Napapahirap na lang si Carmela. Hindi siya nagpunta dito. Hinatid niya lang ako dahil nagkita kami sa labas. You can ask Romulo kung saan ako galing. Nagpunta lang ako sa pastry shop na malapit dito sa labas ng subdivision. Gusto ko nang magpahinga. Please, excuse me. Aniya at tinalikuran na ang mga ito. Nang paakit na siya sa hagdan ay inalalay na siya ng isa nilang katulong dahil baka ma-out of balance pa ito at mahulog sa hagdan. Magkakaroon ulit tayo ng dinner with Festejo family. Kasama na ni Idam ang mga magulang niya. Pakiusap lang, Carmela. Huwag na huwag ka nang gagawa ng gulo sa dinner na yon. Pahabol pa na saad ni Shawnee. Dumiretso naman na si Carmela sa kwarto niya. Ipinahinga niya na kaagad ang paa niya dahil hindi pwedeng pilay pa rin siya kapag nagpunta na ditong mga magulang ni Idam. Lumipas pa ang mga araw, pinuntahan ni Sofia si Omar sa bahay nito. Ang nagbukas ng pintuan sa kanya ang ina ni Omar. Magandang araw po, Tita Patricia. Nandyan po ba si Omar? Tanong niya. Napataas ang kilay ni Patricia. Ano kailangan mo sa kanya? Patuloy pa rin ba ang relasyon niyo?
Kung hindi ka na sana sumausaw sa relasyon nila ni Carmela, hindi sana masisira ang kasal nila. Napayuko si Sofia dahil sa iyang nararamdaman niya. I'm sorry po tita, tinapos ko naman na po ang relasyon ko kay Omar. Gusto ko lang po sanang makausap siya. Hilaw na natawa si Patricia. Alam mo Iha, sa totoo lang mas gusto kita kaysa kay Carmela para sa anak ko. Kung una pa lang sinabi niyo nan tungkol sa relasyon niyo, baka naayos pa natin. Baka sakaling nakausap ko pang mommy mo na ikasal ka sa anak ko. Pero dahil nakahanap na siya ng lalaking ipapakasal sa'yo, hindi ko na siya makumbinsi ni ikaw na lang ang gawing bride ni Omar. Ikaw na lang ang tatanungin ko. Do you want to marry my son? Napalunok si Sofia sa tanong sa kanya. Tinignan niya sa mga mata si Patricia pero mabilis din siyang umiwas ng tingin. About that tita, hindi alam ni Sofia kung anong isasagot niya. Hindi naman malalim ang nararamdaman niya para kay Omar at hindi niya alam kung kaya niya bang pakasalan to. Mom, stop! Pagpipigil ni Omar nang dumating siya. Nakahinga ng maluwag si Sofia nang dumating si Omar dahil hindi niya talaga alam kung anong isasagot niya. Let's go, hindi ka na dapat nagpunta dito. Ani ni Omar sa kanya hinila si Sofia. Sinakay niya ito sa sasakyan niya saka sila umalis. Ano bang ginagawa mo sa bahay? Ano bang gusto mong sabihin? Naiinis na wika ni Omar. Ayaw na siyang pakasalan ni Carmela at ngayon naman ay ayaw na rin ni Sofia ang ituloy ang relasyon nila. Ginusto ko lang naman na tanungin ko anong balita sa inyo ni Carmela. Nakumbinsi mo na ba siyang ituloy ang kasal ninyo? Hilaw na natawa si Omar saka siya napapailing. Hindi niya na rin alam kung ano bang gulo ang pinasok niya. Bakit ba siya nagkagusto sa magkapatid? Hindi ko alam kung makukumbinsi ko pa siya. Hindi ko na alam kung anong dapat ko pang sabihin sa kanya para lang makumbinsi siyang ituloy ang kasal namin. Pero mukhang desidido na siya sa desisyon niya. Kung ayaw niya akong pakasalan, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa akin? Naging masaya ka naman sa affair natin, hindi ba? Sofia, hindi maliit na pera ang nilabas ng pamilya ko para sa kasal namin ni Carmela. Bakit hindi mo na lang siya hayaan na magpakasal kay Adam at tayong dalawa na lang ang ikasal? Nahihibang ka na ba? Hindi makapaniwalang saad ni Sofia. Picture niyo ni Carmela ang nasa invitation tapos ako ang gagawin mong bride. Pangpalipas oras lang ang relasyon nating dalawa at alam mo yan. Ginusto mo rin naman kung ano nangyari sa atin. Kumbinsihin mo na lang ulit si Carmela na pakasalan ka. Inis na nagulo ni Omar ang buhok niya. Saka siya nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ano bang meron ang Adam na yan para pag-agawan yung magkapatid? Dahil ba sa mas mayaman siya kaysa sa amin? Sofia, ayaw na akong pakasalan ni Carmela dahil sa ginawa nating panloloko sa kanya. Ngayon, umaasa akong papayag ka na maging bride ko pero mas gugustuhin mo pa rin palang magpakasal kay Adam? Ayaw ko namang maging proxy o substitute bride ako, Omar. Alam ko naman nakatawan ko lang ang habol mo. Pero ang pagmamahal mo, si Carmela pa rin nagmamay-ari. Hindi ako magpapakasal sa'yo pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para gagapang siya pabalik sa'yo. Magkakaroon kami ulit ng family dinner kasamang mga magulang ni Adam. At sisiguraduhin kong kakamuhian nila si Carmela at kapag nangyari yon, wala nang ibang choice si Carmela kung hindi ang bumalik sa'yo. Kunot noong tinignan ni Omar si Sofia. Anong binabalak mo? Tanong niya pero nginisihan lang siya ni Sofia. Ako nang bahala sa bagay na yon. Pero subukan mo pa rin siyang kumbinsihin. Ani ni Sofia. Isinandal ni Omar ang ulo niya sa sandalan saka siya tumingin sa labas ng bintana. Na-stress na siya dahil ayaw na siya ng bride niya. Ayaw din siyang pakasalan ni Sofia. Ayaw niyang mapahiya ang pamilya niya lalo na't ilang araw na lang bago ang kasalsana nila ni Carmela. Dumating na ang araw ng dinner ng Hidalgo at Festejo family. Kanina pa palingalinga si Ida. Hinahanap si Carmela dahil kanina pa sila dumating pero hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita si Carmela. Kinuha niya ang cellphone na nasa bulsa niya sa kanya tinawagan nang paulit-ulit si Carmela. Oras na hindi nagpakita si Carmela sa dinner nila, walang magagawa si Adam kung hindi ang pumayag sa gusto ng mga magulang niya. Napatikim si Marvin. Tahimik lang ang pamilya niya, ganun din ang mga magulang ni Adam. Ngayong nandito na kayo, pwede na ba nating pag-usapan ang tungkol sa kasal ng mga bata? Pangbabasag ni Marvin sa katahimikan nila. Yun naman talaga ang pinunta namin dito. Hindi naman rush ang kasal nila dahil ikakasal pang isa mong anak ngayong taon. Right? Sa susunod na taon pa naman ang kasal ng mga bata.
Kaya mas mabuti kung kikilalanin na muna nilang isa't isa. Ani naman ni Maria. Akma pa sanang magsasalita si Maria na magsalita si Idam. Wala na ba tayong hihintayin? Tanong niya sa ama ni Carmela. May hinihintay pa ba tayo? Kompleto naman na tayong lahat? Sagot ni Marvin. Kompleto? Mag-uusap ba tayo na hindi kasamang magiging bride ko? Si Carmela ang hinahanap ko. Where is she? Seryosong saad. Mahigpit na hinawakan ni Sofia ang dulo ng dress niya. Pinaghandaan niya ang gabing ito tapos ibabasura lang siya ni Ada. Iho, hindi na natin kailangan si Carmela dito. Hindi naman siyang magiging bride mo. Kaya bakit siya pang hinahanap mo? Saad ni Shawnee. Napatingin naman sila sa kusina nang dumating si Carmela, tinihingal pa. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Shawnee na makatakas si Carmela sa pagkakakulong nito sa kwarto niya. Nang makita ni Shawnee si Romulo ay sinenyasan niya na lang itong umalis. I'm sorry po, I'm late. Hinging paumanhin na lang ni Carmela sa kanya tinignan si Shawnee na hindi na makatingin sa kanya. Naupo na si Carmela sa upang katabi ni Sofia. Naiinis naman si Sofia pero wala siyang magawa. Ayaw namang maging bastos sa harap ng mga magulang ni Ida. Si Carmela ang pakakasalan ko, Mr. Hidalgo. Seryosang wika ni Idam. Mariin namang napapikit si Maria ang mga mata niya dahil sa katigasan ng ulo na nag-iisa niyang anak. Hindi naman alam ni Marvin kung anong sasabihin niya. Hindi na ba sila magkakaroon ng payapang dinner? Hindi naman na natiis ni Sofia ang inis niya kaya tumayo na siya. Sigurado ka na ba talaga na siyang pakakasalan mo? Kilala mo na ba siya? Inis niyang tanong kay Adam. May karapatan naman siguro ako mamili na magiging bride ko, hindi ba? Seryoso at blanco namang sagot ni Adam sa kanya. Hilaw na tumawa si Sofia. Pakakasalan mo siya? Alam mo ba na may mga anak na si Carmela? At ang malala pa, hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung sinong ama ng mga anak niya. Alam mo na ba ang tungkol doon? Pagsisiwalat ni Sofia sa sekreto ni Carmela. Mariing ipinikit ni Carmela ang mga mata niya at mahigpit na hinawakan ng kutsara. Hindi niya akalain na gagamiting alas ni Sofia ang pagkakaroon niya ng mga anak. Nagtataka namang tinignan ni Idam si Carmela. Gusto niyang marinig ang sagot mula kay Carmela. Pero tahimik lang si Carmela. Gulat ka? Hindi mo alam ang tungkol sa sekreto niya? Ganyan ba talaga ang gusto mong maging bride? I'm sure inilihim niya yun sa'yo. Dahil alam naman natin na hindi siyang pipiliin mong bride kapag maaga mong nalaman na may kakambal siyang anak. Dagdag pa ni Sofia. Hindi makasagot si Ida. Gusto niyang makausap si Carmela pero tahimik na si Carmela. Hindi pa man natatapos ang dinner nila, umalis ng ina ni Ida dahil hindi siya makapaniwala na si Carmela ang gustong pakasalan ng kanyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carmela habang nakatingin siya sa kawalan. Pagkatapos na nangyari sa dinner, hindi pa niya nakakausap si Adam. Naiintindihan niya naman kung aatras na si Adam sa usapan nila dahil valid naman ang reason nito. Sino bang tatanggap sa kanya gayong may kambal na siyang anak? Iniisip niya rin ang mga anak niya. 2 taon niya nang hindi nakikita at nakakasama ang mga ito nang dahil sa stepmom niya. Hawak ni Shawnee ang mga anak ni Carmela para mahawakan ni Shawnee sa leeg si Carmela. Pero kailangan niyang lumaban. Ayaw niyang kontrolin na lang ni Shawnee ang buhay niya habang buhay. Muli nagbuga ng hangin si Carmela bago siya naupo sa duyan. Blanko niya namang tinignan si Sofia na hindi niya namalaya na nasa likod niya na pala ito kanina. Gusto niyang magpahangin sa hardin pero dumating ang masamang hangin. Natatakot ka na bang hindi ka napakakasalan ni Adam? Kung nakinig ka na lang sana kay mommy. Kung inayos mo na lang sana ang relasyon mo kay Omar, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ngayon, kung aayawan ka na ni Adam, sa tingin mo ba tatanggapin ka pa ni Omar kapag bumalik ka sa kanya? Nakangising saad ni Sofia, tila ba nagdidiwang na ito. Sino bang nagsabi sa'yo na babalik ako kay Omar? Pakasalan man ako ni Adam o hindi, hindi na ako babalik sa lalaking pinagsawaan mo. Napaismid na lang si Sofia pero wala na siyang pakialam kung babalik man si Carmela kay Omar o hindi. Dahil ang mahalaga lang sa kanya ay siya nang pakakasalan ni Adam. Napakunot ng noo si Carmela nang makita niya si Adam na nasa likod ni Sofia. Nang mapansin naman ni Sofia ang tinitignan ni Carmela ay tumingin siya sa likod niya at bahagya pa siyang nagulat nang makita niya si Adam. Adam, why are you here? Hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka dito. Are you here too? Akma sanang lalapitan ni Sofia si Adam na lampasan siya ni Adam at dumiretso to kay Carmela. What? Saan mo ba ako dadalhin? Kunot noong tanong ni Carmela nang hilahin siya ni Adam.
Adam, saan ba tayo pupunta? Nagpunta ka ba dito para kay Carmel at hindi para sa akin? Umaasa pa naman ako na hihingi ka na sorry sa akin. Dahil sa ginawa mo, nainis na saad ni Sofia. Tumigil naman sa paglalakad si Adam, ganun din si Carmela pero hindi na nilingon ni Adam si Sofia. Wala naman akong dapat na ikahingi ng sorry sa'yo. Tipid niyang sagot at tuluyang hinila si Carmela. Adam! Sigaw pa ni Sofia pero hindi na siya pinansin ni Adam. Inis na napapasipa sa mga damo si Sofia. Gusto niyang sipain ang halaman na nasa gilid niya pero hindi niya na tinuloy dahil matinik ito. Hinila naman ni Adam si Carmela hanggang sa makarating sila sa sakyan. Seryoso at salubong ang mga kilay ni Adam kaya kinakabahan si Carmela. Sigurado siyang galit na galit ito sa kanya dahil hindi niya sinabing tungkol sa mga anak niya. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Carmela pero hindi siya sinagot ni Adam. Kaya tumahimik na lang si Carmela. Pinatakbo na ni Adam ang sasakyan niya at habang nasa biyahe sila ay pareho silang tahimik. Tinitingnan paminsan-minsan ni Carmela si Adam pero seryoso lang itong nakatingin sa daanan nila. Napapaisip si Carmela kung aatras na ba si Adam sa usapan nila. Ano ang gagawin niya kapag ito na ang gustong sabihin ni Adam sa kanya ngayon? Palihim na lang na napapabuntong hininga si Carmela. Nang huminto ang sasakyan nila ay napatingin si Carmela sa paligid nila. Hindi siya sigurado kung nasaan sila pero alam niyang park ang kinaroroonan nila. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang buksan ni Adam ang pintuan sa kanya. Baba, motoridad na saad ni Adam. Hindi alam ni Carmela kung bakit bigla siyang natakot kay Adam. Para siyang batang bumaba ng sasakyan sa kanya tinignan si Adam na nauuna na maglakad. Bakit hindi pa lang niya sabihin kung anong gusto niyang sabihin? Napapairap na wika ni Carmela pero sinundan pa rin niya si Adam. Hanggang sa makarating sila malapit sa isang lawa. Nakatalikod sa kanya si Adam. Ilang minuto pang nanaig ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sa'yo ko gustong marinig ang sagot. Totoo ba ang sinabi ng kapatid mo na may mga anak ka na? Kalmado pero seryosong tanong ni Adam. Humugot naman muna ng malalim na buntong hininga si Carmela bago niya sinagot si Adam. Hindi niya itatanggi ang mga anak niya. Oo, I'm sorry. Tipid niyang sagot. Napapahilot na lang sa sentido si Adam sa kanya inis na hinarap si Carmela. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May diin niyang tanong. Lakas loob namang sinalubong ni Carmela ang mga tingin ni Adam sa kanya. For what? Contract marriage lang naman ang namamagitan sa ating dalawa. Kaya bakit kailangan ko pang sabihin sa iyo tungkol sa mga anak ko? Kapag nakuha na natin ang mga gusto natin, maghihiwalay lang din naman tayo, sagot ni Carmela. Inis namang ginalo ni Adam ang buhok niya. Paano kita pagkakatiwalaan kung marami kang tinatago sa akin? Look, I'm sorry. I didn't mean to. Hindi ko naman alam na sasabihin niyo ni Sofia sa harap ng pamilya mo. Bakit pa naging problema ang tungkol sa mga anak ko? 2 taon ko na silang hindi nakikita. Dahil hawak sila ni Tita Shoni. Silang ginagamit para mapasunod nila ako. Pagpapaliwanag ni Carmela. Napapabuntong hininga naman si Adam sa siya ng pahilamos sa mukha niya. Malaking problema talaga ang tungkol sa kanila. Anong status ng relasyon mo sa ama ng mga anak mo? Hindi kaagad nakasagot si Carmela. Hindi niya alam kung tatanggapin ba siya ni Adam kapag nalaman itong totoo, kung paano siya nagkaroon ng anak. Paano kung pandirihan siya ni Adam? Carmela, answer me. May diing saad ni Adam. Ang ayaw niya ay pinagtataguan siya ng sekreto. Kasama ba talaga sa usapan natin na alamin mo rin ang tungkol sa personal kong buhay? Gusto ko lang makasiguro na hindi magiging hadlang sa mga plano natin ng ama ng mga anak mo. Ano kaya ang gagawin ni Carmela ngayong damay ng mga anak niya sa gulong maaring mangyari sa kanya? Paano kaya sasagutin ni Carmela ang tanong ni Adam? Sino nga kaya ang ama ng kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.